gusto ko lang pasalamatan po yung sa dakilang bagay po na ang ginawa niya po sa buhay ko. Nagkaroon po ng pagising sa akin ng Lord nung February po na balig, ano po kasi, hindi po ako normal na dinadatnan. So every 3 months, every 4 months, hindi po siya normal. Pero, ayun, nagpa-check up ako kasi nung February 24, nagkaroon po ako. Then, ayun, nagkaroon ako ng period. Then, tumagal po siya ng 2 weeks. Pero yung 2 weeks po na yun, hindi siya normal kasi as in, grabe yung pagdudugo, paglabas ng dugo. So, nag-decide ako na magpa-OB. And in-ultrasound ako. At yun nga, nakita na makapal yung lining nung mattress ko. So, akala ko okay lang kasi normal naman yung PCOS kasi may mga nakita silang cyst sa mattress ko. Akala ko okay lang kasi may mga kaibigan ako na merong ganon, normal lang. Pero yung sinasabi sa akin ng OB ko na hindi daw normal yung pagkapal ng lining ng mattress ko. Kasi madami na ako maglabas ng dugo, so dapat numinipis na daw siya. So sinabi niya sa akin na kailangan daw akong raspahin para makakuha ng sample kung positive ba sa cancer. Nung narinig ko yun, wala akong ibang tinanong sa sarili ko, hindi bakit nangyayari to sa akin. Actually, dati din po akong lingkod ng Diyos. Tumalikod ako sa Lord taon ng 2014. Dati po ako nagtuturo sa Bible study. Dati po ako nagwo-worship leader. Dati ko po nagawa yung mga nakita yung mga bagay na dakilang ginawa ng Diyos sa iba't ibang lugar. May isa buhay ko. Pero, ayun, tumalikod nga ako sa Lord. Hiniwan ko lahat. Nagpasya ako na gawin yung mga bagay na hindi plano ng Panginoon sa akin. So, nung narinig ko yung bagay po na inatakot ako kasi maliit pa yung anak ko, ayoko naman na maiwanan siya, ganun. Nagpray ako sa Lord. Isa lang din yung naisip ko na alam ko, ginigising talaga ako ng Panginoon. Kahit anong layo mo, kahit anong takas mo sa Diyos, hindi mo talaga kayang iwasan yung tawag ng Panginoon sa'yo. Kaya, March 10, pumunta ako kay Pastora Sara. Lumapit ako sa kanila, nagpa-pray over ako. At alam ko na nung pinag-pray nila ako, pinagaling na ako ng Panginoon. At syempre, hindi naman pwedeng pagagalingin ka lang ng Lord. So, kailangan mong mag-commit sa Panginoon kung anong bagay. Kasi bago pa mangyari yun, naoperahan na ako dati. Nagkaroon ako ng infection sa tenga ko, which is yung buto sa likod ay na-infection din na pwedeng umakyat sa ulo. So, para maagapan, inoperahan ako, gumastos kami ng malaki. Hindi pa ako nagising doon. Pero, ayun nga, nung narinig ko sa OB na kailangan akong raspahin para makita kung positive sa cancer, ayun, wala akong ibang ginawa kundi mag-pray sa Lord. Nag-start ako mag-pray, magbasa uli ng Bible na dati hindi ko siya nagagawa. Ngayon, kahit minsan hindi ko naiintindihan, tuloy-tuloy lang pagbabasa ko sa Lord. Pagpe-pray ko tuwing gabi, na dati hindi ko siya nagagawa. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi may mga ginagamit ng Lord na tao. Kasi before, sinasabi ko na naghahanap ako ng church dito sa Gentry. Kasi gusto ko mapalapit yung anak ko sa Lord kahit bata pa siya, makarinig siya ng Word of God. Pero hindi lang pala yung anak ko yung kailangan. Kahit maging ako din, gusto talaga ng Lord na mapalapit ako muli sa Kanya.
So, ayun nga po, nung after namin mag-pray, 2 weeks po kasi yun na dinadatnan ako. After namin mag-pray, 3 days, nawala na po, huminto po yung menstruation ko. Tapos, in-schedule ako ng ultrasound ulit pag bumalik na daw yung menstruation ko. So, hindi ko ina-expect kasi nga, lagi 4 months. Every 4 months, minsan, dumating pa sa time na 3 years, wala kasi nga, family planning din ako. Nagulat ako itong April. March ako natapos, April, nagkaroon po ako. Then, nagpa-ultrasound po ako ulit. Tapos habang in-ultrasound na wala akong iba sinasabi sa Jesus lang ako ng Jesus habang in-ultrasound ako. Then, pagka labas ko, binigay na sa akin yung resulta. Excited ako, hindi ko na mahintay na umuwi pa sa bahay. Pagka labas ng resulta yun, normal na yung mattress ko. Normal na yung lining. Hindi na ako kailangan raspahan. Resetahan na lang ako ng gamot para yung matunay yung mga cysts. Pero yun nga, hindi na ako raraspa. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord kasi yung iniisip mo na iniwan ka na ng Diyos. Pero ikaw naman talaga yung nang iwan sa Panginoon. Di ka talaga papabayaan ng Lord. Kaya sa Kanya ko lang binibigay ang lahat kasi talagang buhay ang Panginoon. Kaya grabe yung pasalamat ko sa Lord ngayon. Hindi ko napapansin yung prayer ko dati 5 minutes lang. Ganyan, umabot na ngayon ng 30 minutes kasi wala akong ibang ginawa ko. Umiyak sa Panginoon kasi hindi ko sa kabila ng mga nagawa kong pagkakamali sa Lord, kinabagan pa din ako ng Panginoon. Kaya ayun, salamat po sa Diyos sa Kanyang lahat.